Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong paninita ni Dayonyor kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit si Inday Sara ang sinisita? Ano nga ba ang magiging epekto kay Vice President Inday Sara sa ginawang paninita ni Dayonyor sa kanyang departamento, sa Department of Education? Sa sobrang dami pong ahensya ng gobyerno, bakit tila bang ang napag-initan ay si Vice President Inday Sara lamang? Ang tanong, karapat-dapat bang sitahin si Vice President Inday Sara sa kanyang departamento? Bago ko po sagutin yan mga kabisdak, narito po muna ang paninita ni Dayonyor sa Department of Education. Ayon sa Philippine Star, President Marcos on Thursday ordered the Department of Education to double its efforts to improve the Philippine performance in the Program for International Student Assessment, yun nga po yung PISA, which reported on December 5, 2023, that Filipino 15-year-old students are 5 to 6 years behind their foreign peers in learning competencies. Okay. Ayan po yung paninita ni Dayonyor. Alam niyo po mga kabisdak, matagal na po talagang problema sa ating bansa itong patungkol sa edukasyon. Oo, tanggap po natin, behind po tayo sa mga karatig bansa, itong sinasabi ni Dayonyor. Pero, tama nga ba na si Vice President Inday Sara ang sisitahin ng Marcos administration? Deserve nga ba ni Inday Sara itong paninita ni Dayonyor sa kanya? Double your efforts umano. Ayon yung word na sinabi ni Dayonyor dito po sa Department of Education na pinamumunuan ni Vice President Inday Sara Duterte. Tika, hindi pa ba sapat ang ginawa ni Inday Sara sa Department of Education? Bakit nga ba si Inday Sara ang nakikita ng dalawang mga mata ni Dayonyor? Nakailan lang, nakikita po yung dalawa, biso-biso pa. Anong ibig sabihin ng biso-biso ni Dayonyor yan? Halik. Ano yan? Halik ng isang hudas? Abaho. Bakit nagkaganito? Deserve ba ni Inday Sara na sasabunin or sitahin ng administrasyon ni Dayonyor? Alam niyo ho, para sa akin ay hindi. Bakit? Mukhang nagkamali ho po dito si Dayonyor ng paninita sa Department of Education. Bakit po nga ba? Itong si Vice President Inday Sara Duterte ay nagtatrabaho yung ali. Pinakamasipag na gabinete ni Dayonyor. Ano yung patunay ko na nagtatrabaho si Inday Sara diyan sa Department of Education? Narito po ang datos. January 4, 2024, ngayong taon, naglabas po ng survey Trust in Approval Rating ang Pulse Asia. Ngayon, anong nakasulat po dyan? Vice President Sara, highest in Trust in Approval Ratings among top 4 official in Pulse Asia poll. Nakakuha po si Vice President Inday Sara ng Trust in Approval Rating ng 74% to 78%. Ito lang ang patunay ho na nagtatrabaho si Inday Sara ng maayos bilang isang Vice President at DepEd Secretary. Hindi po naman ganyang kataas ang makukuha ni Inday Sara na rating kung hindi ho siya nagtatrabaho. Maliwanag po sa sikat ng araw na bilang isang Vice President at DepEd Secretary ay nagtatrabaho si Inday Sara. Pinaka-highest Trust in Approval Rating sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, kasama si Dayonyor, kasama si Tamba, kasama yung Senate President, kasama
lahat po ng gabinete ni Da Junior. Kaya nga ho, mukhang nagkakamali si Da Junior ng paninita kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil dito pa lang sa sobing ito, patunay lamang maraming Pilipino na aprobado, nagtitiwala sa ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit ayaw sitahin ni Da Junior yung Department of Agriculture na dito nakasalalay yung pagtaas ng mga bilihin? Bakit ayaw sitahin ni Da Junior yung bida-bida, DILG? Bakit ayaw pong sitahin yung nasa custom na sobrang dami hong mga smuggle na produkto? Ni minsan, wala po tayong narinig na mayroong nakasuhang smugglers. Bakit ayaw sitahin yung mga ibang sekretary na napakatamad, wala pong ginagawa sa kanilang tungkulin? Bakit ayaw sitahin itong si Tamba na 39% ang trust and approval rating? Ito po yung punto ko dyan. Hindi ba ho kaya ito ay pandilin lang sa maraming Pilipino upang madurog ang pangalang Duterte? Hindi ba kaya ito ay parte ng demolition job laban sa mga Duterte? Na ayon nga po kay Senator Amy Marcos, ay mayroong mga foreigner na nagpupundo sa mga individual upang sirain ang mga Duterte. Teka, Da Junior, bakit si Inday ba? Wala na ba kayong nakikitang bulok na ahensya ngayon? DSWD, DPWH. Wala ho talaga kayong ibang nakita? Si Inday Sara lang? Oh, kung sino pa ngayon ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino, trust and approval rating na 74 to 78%, siya pa ngayon ang sinisita. Siya pa ngayon ang sinasabon. Bakit ayaw po ninyong sabunin ang sarili ho ninyo? Sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, dapat ho, sinisita ninyo yung mga in charge sa mga departamentong iyan. Department of Education, ito lang yung sasabihin ko sa inyo mga kabisdak. Nagtatrabaho si Vice President Inday Sara Duterte. Para sa akin, maliwanag po na itong ginagawang paninita ni Da Junior ay mahuhusgahan na naman si Vice President Inday Sara Duterte at lahat ng mga Duterte. Ang nakikinabang dito sa birada ni Da Junior ay mga kalaban ng mga Duterte at mismong mga kakampi ni Tamba. Na ayon nga po kay Vice President Inday Sara Duterte, mga ambisyosong tambaloslos kayo.